Magandang araw po. Ako po si Elena Santos at nais kong ibahagi sa inyo ang isang nakakatakot na karanasan ng aming pamilya na hindi ko po makakalimutan habang buhay. Ito po ay nangyari ilang taon na ang nakaraan at hanggang ngayon dala-dala ko pa rin ang takot at pangamba. Sana po ay mabigyan ninyo ito ng pansin at maibahagi sa inyong mga taga-subaybay. Ang kwentong ito ay pinamagatan kong Aswang sa Apartment. Ang mga pangalan, lugar at ilang detalye ay binago ko para protektahan ang privacy ng aking pamilya at ang mga nakasalamuhan namin. Nagsimula ang lahat nung lumipat kami sa isang lumang apartment sa Maynila. Matagal na naming pangarap ang magkaroon ng sariling tirahan, kahit maliit at hindi moderno. Hirap na kasi kami sa pagbabayad ng upa sa tinitirhan naming squatters area. Sa awa ng Diyos, nakakita ang asawa kong si Ricardo ng isang apartment na kaya ng aming bulsa. Medyo luma na at kailangan ng konting ayos, pero masaya pa rin kami dahil sa wakas may sarili na kaming bahay. Ang apartment building ay nasa isang liblib na eskinita sa Santa Cruz, Maynila. 3 palapag lamang ito at ang apartment namin ay nasa 2nd palapag. Mayroon itong 2 maliliit na kwarto, isang banyo at isang sala na nagsisilbing dining area. Sa kabila ng kalumaan nito, malinis naman ito at maaliwalas. Ang mga kapitbahay namin ay tahimik at hindi masyadong nakikihalubilo. May isang matandang babae sa kabilang apartment na madalas naming nakakasalubong sa hallway. Ngumingiti siya sa amin pero hindi siya nagsasalita. May isa ring pamilya sa ibaba namin pero bihira namin silang makita. Kami ay 4 sa pamilya. Ako, si Ricardo, ang asawa ko, at ang 2 naming anak. Si Luis, ang panganay, ay 16 ng taong gulang. Si Junior naman ang bunso ay 8 taong gulang. Masaya ang aming pamilya kahit simple lang ang aming buhay. Ilang linggo kaming nanirahan sa apartment nang magsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Si Junior ang unang nakapansin. Isang gabi nagising ako sa iyak ni Junior. Dali-dali akong pumunta sa kwarto niya. Nakita ko siyang nakaupo sa kama. Umiiyak at hawak ang kanyang braso. "Anak, anong nangyari?" tanong ko. "Mama, may kagat ako," sabi niya habang itinuturo ang kanyang braso. Meron ngang maliit na galos sa kanyang braso, parang kagat ng hayop. Sinuri ko ang galos. Hindi naman malalim at hindi rin namamaga. Nilagyan ko ito ng gamot at pinatulog ko ulit si Junior. Kinabukasan nawawala ang aming aso na si Bantay. Si Bantay ay isang asong askal na aming alaga. Siya ang nagbabantay sa amin sa gabi. Sinubukan naming hanapin si Bantay pero hindi namin siya nakita. Inakala namin na siguro ay naligaw lang siya. Ngunit ilang araw ang lumipas, hindi pa rin bumabalik si Bantay. Nag-aalala na kami. Mahal na mahal ni Junior si Bantay. Palagi silang naglalaro. Nangihinayang din ako kay Bantay. Nawalan na tuloy kami ng Bantay. "Mama, baka kinain na si Bantay ng aswang," sabi ni Junior isang araw. Nagulat ako sa sinabi ni Junior. "Anak, walang aswang. Kwento lang yun," sabi ko. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ni Junior. Sa totoo lang, natatakot din ako sa mga kwento tungkol sa aswang. Bata pa lang ako ay nakakarinig na ako ng mga kwento tungkol sa mga nilalang na ito. Ilang gabi pa ang lumipas at mas dumalas ang paggising ni Junior sa gabi. Palagi siyang may galos sa kanyang braso o binti. Hindi ko maintindihan kung saan niya nakukuha ang mga galos na yon. Isang gabi nagising ako dahil sa isang kakaibang ingay. Parang ungol ng hayop, pero mas nakakatakot.
Nanggagaling ang ingay sa labas ng aming apartment. Sinilip ko ang bintana. Madilim sa labas, pero nakita ko ang anino ng isang malaking hayop na lumilipad sa itaas. Para itong paniki pero mas malaki. Kinabahan ako. Hindi kaya totoo ang mga kwento tungkol sa aswang? Hindi ko sinabi kay Ricardo ang nakita ko. Ayaw ko siyang takutin, pero sa loob-loob ko natatakot ako. Kinabukasan nakita ko ang matandang babae sa kabilang apartment. Ngumiti siya sa akin, pero may kakaiba sa kanyang ngiti. Para bang may alam siya. Mag-ingat kayo, sabi niya sa akin. Mapanganib dito sa apartment na ito. Hindi ko siya maintindihan. Ano bang ibig niyong sabihin? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya at pumasok sa kanyang apartment. Lalong lumakas ang kutob ko na may hindi maganda sa apartment na ito. Isang gabi habang natutulog kami, nagising ako sa isang malakas na kalabog. Para bang may bumagsak na isang bagay sa labas ng aming apartment. Kinigising ko si Ricardo. Ricardo, may ingay sa labas. Sabi ko, baka pusa lang, sabi niya. Pero hindi ako naniniwala. Ang ingay ay mas malakas kaysa sa ingay ng pusa. Kinuha ni Ricardo ang isang baseball bat at binuksan niya ang pinto. Lumabas kami sa hallway. Madilim at tahimik sa labas. Wala kaming nakita. Pero nang tingnan namin ang sahig, nakita namin ang isang bagay na nakakadiri. Ito ay isang piraso ng karne. Puno ng dugo. Para itong lamang loob ng hayop. Nasuka ako sa nakita ko. Anong klaseng kalokohan to? Sabi ni Ricardo. Dali-dali namin kinuha ang karne at itinapon sa basurahan. Bumalik kami sa aming apartment at nagkulong. Hindi ako makatulog sa gabing yon. Iniisip ko kung ano ang nangyayari sa amin. Kinabukasan nagdesisyon akong mag-imbestiga. Gusto ko malaman kung ano ang nangyayari sa apartment na ito. Una kong tinanong ang matandang babae. Kumakatok ako sa kanyang pinto pero walang sumasagot. Sinilip ko ang kanyang bintana. Madilim sa loob pero nakita ko ang isang anino na gumagalaw. Para bang may tao sa loob pero hindi niya ako gustong kausapin. Pangalawa kong tinanong ang pamilya sa ibaba namin. Kumatok ako sa kanilang pinto. Binuksan ng isang babae ang pinto. Mukhang haggard. Magandang araw po, sabi ko. May itatanong lang sana ako. Ano yun? Tanong niya. May naririnig po ba kayong kakaibang ingay sa gabi? Nagulat siya sa tanong ko. Bakit mo natanong? Tanong niya. Kasi po, may naririnig kaming kakaibang ingay sa gabi. Parang ungol ng hayop, sabi ko. Ah, yun ba? Oo, naririnig din namin yun, sabi niya. Ano po kaya yun? Tanong ko. Hindi ko alam, pero nakakatakot, sabi niya. May alam po ba kayong kwento tungkol sa apartment na ito? Tanong ko. Wala, sabi niya. Pero sabi nila, may mga kakaibang nilalang daw na nakatira dito. Anong klaseng nilalang? Tanong ko. Hindi ko alam. Aswang daw eh, sabi niya. Napatigil ako sa sinabi niya. Aswang? Iyon din ang sinabi ni Junior. Salamat po, sabi ko. Mag-iingat po kayo. Bumalik ako sa aming apartment na puno ng takot. Kung totoo ang mga kwento tungkol sa aswang, delikado ang buhay namin. Sinabi ko kay Ricardo ang lahat ng nalaman ko. Hindi siya naniwala sa akin. Sabi niya gawa-gawa lang daw ng mga matatanda ang mga kwento tungkol sa aswang. Ricardo, hindi ako nagbibiro. May nangyayaring kakaiba dito. Sabi ko, Elena, kalimutan mo na mga kwentong yon. Magtrabaho na lang tayo. Sabi niya. Pero hindi ko kayang kalimutan ang mga nangyayari.
Kailangan kong protektahan ng aking pamilya. Isang gabi habang natutulog si Ricardo, nagising ako dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Para bang may nakatingin sa akin. Binuksan ko ang aking mga mata. Nakita ko ang isang anino sa may bintana. Para itong tao, pero may pakpak. Sigaw ako ng sigaw. Ginising ko si Ricardo pati ang mga bata. Tumalon ng nilalang na yon sa bintana. Tumalon pababa sa mga katabing bubong. Tumawag kami agad ng pulis. Dumating naman agad ang mga pulis pero wala na silang naabutan. Mula noon hindi na kami mapakali. Kinakabahan kami sa tuwing gabi. Palagi kaming nagbabantay. Isang araw habang naglilinis ako ng apartment, nakita ko ang isang kakaibang bagay sa ilalim ng aming kama. Ito ay isang maliit na bote, puno ng likido. Amoy lupa ang likido. Alam ko kung ano ito. Ito ay langis ng aswang. Galit na galit ako. Ibig sabihin, may aswang na naglalagay ng langis na ito sa aming apartment. Nagdesisyon akong gumawa ng plano. Kailangan kong protektahan ng aking pamilya. Kinabukasan bumili ako ng bawang, asin at krus. Alam ko na ito ang mga gamit na nakakatakot sa aswang. Inilagay ko ang bawang sa mga bintana at pintuan ng aming apartment. Iwinisik ko ang asin sa paligid ng aming bahay. Ipinako ko ang krus sa dingding. Nagdasal ako sa Diyos. Humingi ako ng proteksyon para sa aking pamilya. Isang gabi habang nagbabantay kami, narinig namin ang isang katok sa aming pinto. Kinabahan kami. Sino yan? Tanong ni Ricardo. Walang sumagot. Kumatok uli ang tao sa pinto. Mas malakas ngayon. Ako to, si Aling Ising. Sabi ng isang babae. Si Aling Ising, siya ang matandang babae sa kabilang apartment. Bakit siya kumakatok sa amin sa ganitong oras? Binuksan ni Ricardo ang pinto. Nakita namin si Aling Ising na nakatayo sa labas. Nakasuot siya ng itim na damit. May sasabihin ako sa inyo, sabi niya. Ano yon? Tanong ko. Delikado kayo dito, sabi niya. May aswang sa apartment na ito. Nagulat kami sa sinabi niya. Alam na po namin, sabi ko. Kailangan niyo nang umalis dito, sabi niya. Kung hindi, mapapahamak kayo. Saan po kami pupunta? Tanong ni Ricardo. Hindi ko alam. Basta umalis kayo dito, sabi niya. Sino ka ba talaga? Tanong ko. Ngumiti si Aling Ising. Isang nakakatakot na ngiti. Ako ang magliligtas sa inyo, sabi niya. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay naging pangit. Ang kanyang mga mata ay naging pula. Ang kanyang mga kuko ay humaba. Isa siyang aswang. Sigaw ako ng sigaw. Hinila ko si Ricardo at ang mga bata sa loob ng aming apartment. Sinara namin ang pinto at kinandaduhan. Kumatok ang aswang sa pinto. Sinisira niya ang pinto. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni Ricardo. Naghanap ako ng ibang paraan para makatakas. Nakita ko ang bintana. Diyan tayo dadaan, sabi ko. Binuksan namin ang bintana at tumalon kami pababa. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa makalayo kami sa apartment building. Huminto kami sa isang simbahan. Nagpasalamat kami sa Diyos na nakaligtas kami. Mula noon, hindi na kami bumalik sa apartment. Naghanap kami ng ibang matitirhan. Hindi ko alam kung nasaan na ang aswang ngayon. Pero alam ko na hindi siya titigil hanggang sa makahanap siya ng ibang biktima. Kaya mag-ingat kayo. Hindi lahat ng nakikita nyo ay totoo. May mga nilalang na nagtatago sa dilim. Naghihintay ng pagkakataon para manakit. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay nakapagbigay ito ng babala sa inyo. Mag-ingat po tayo palagi.
Hindi natin alam kung ano ang nagtatago sa paligid natin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.